At yung usap mga par, dito tayo sa simbahan, no? Kanina pa, no? Hindi lang tayo nakakuha ng video mga par, no? At yung mga par, hindi na din tayo nakapag-intro dahil nagmamadali tayo, no? At yun lang mga par, ikatlong simbang gabi na nga, no? At homily na tayo diretso ng mga par, no? Pag ano, no? Sunod na ito ng ano ko, no? At yung mga par, dito na lang muna ulit. Mamaya na lang ulit mga par, no? Makinig kayo sa homily. Yup. Surprise! Sulat ng mga propeta, partikular itong si Propeta Jeremias, na kung saan isa ito sa pinakamahabaan na sulat na aklat sa lumang tipan. Isa ito si Propeta Jeremias. Napakalaki po ng karanasan ito hanggang sa ito ay makasama ng mga Israelita. Doon lang sila'y bihagi ng mga taga-Babylonia. Subalit, ito po, bandang huli, si Propeta Jeremias ay pinagmagandahang loob ng mga tao doon sa bansang Babylonia. Ang karanasan po nito una ay nang siya'y kahirapan, nung sila'y bagong dating galing sa Israel, inihulog po si Propeta Jeremias sa malaki, sa isang tuyong balon. Ngunit siya ay tinulungan ng ibang kasamahan at ipinagtapat sa hari na pinagmagandahan naman siya ng loob, iniahon. At marami pa pong karanasan na hindi pambihira ito si Propeta Jeremias. At ito na nga yung isinulat niya na nalalapit sa ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulan ko mula sa lahing David ang isang sangang matuwid. Isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya ang sa buong lupain ang batas at katarungan. Ito na po yung pagpapatupad ng tungkol sa kaligtasan, pagpapakabuti, pagtuturo sa ating mga tao tungkol sa pagpunta natin sa kaharian ng langit. Na kung saan ito po ang programa ng kanyang ama na sinusunod niya. At magkaisa po sila ng kanyang ama tungkol sa kaligtasan nating mga tao. Kaya malaki pong inspirasyon sa atin ang mga narinig natin mga pagbasa araw-araw sapagkat meron pong nakatalagang pagbasa sa araw-araw. At ganito naman po ang nakasaad sa ating Ebanghelyo na kung saan ang magkatipan, ang magkasintahan na si St. Mary at si St. Joseph ay nakatakda ng magpakasal. Inag-usapan na kami kanilang mga magulang na sa kanilang panahon, maaaring sa susunod na buwan, hindi na maglalaon, ikakasal na ang dalawa. At si San Jose po, madalas na sa tahanan ni St. Mary ang kanyang kapatipan. Subalit, sa palagian nilang pagsasama, sa mga lakaran at ang ganyan ang kakasalan, madalas na silang magkasama sa mga gawain sa pang-araw-araw at sila yung nag-uusap na tungkol sa kanilang mga hinahanap na pamumuhay. Subalit napansin ni Jose ang kakaibang galaw, kilos ng kanyang katipan. Nahalata niya na ang isang babae na may dinadala sa sinapupunan, nahalata ni Jose. At sa halip na birbalin niya sa Santa Maria, nag-isip muna siya. Hanggang sa sukdulan ng kanyang pag-iisip, ayaw naman niyang ipamukha na makipag-usap ng maharahas sa kanyang katipan. O bakit ganito, ganyan? Ako na yung nahalata sa'yo. Walang inig na nanatiling tahimik. Si San Jose. Hanggang sa dumating sa kanyang pananahimik na hindi naman niya kinukumprotan ang kanyang nobya, inisip ni St. Joseph na hiwala niya na lang ng lihim si Santa Maria. Subalit, ano mangyayari kung tuluyan niyang hiwalayan si Santa Maria? Siyempre, hindi matitigilan ang paglaki ng tiyan ni Santa Maria hanggang sa ma-obvious na sa kapaligiran. At dadating din ang panahon na uusigin si Santa Maria ng batas ng simbahan ang lahi.
sapagkat ang parusa sa batas ni Moises kapag ang isang babae ay nangaliwag at inanggihan halimbawa ng isang nobyo na hindi sa kanya, ang parusa sa babae nagkaroon ng kasalanan sa iba ay papatuhin hanggang sa mamatay. Subalit, hindi pinayagan ng Diyos na si San Jose ay tuluyang magpasya ng kagalit. Sapagkat sa isang pagtulog ni San Jose, inamusapan siya ng anghel na ang sabi ay, Jose, huwag kang matakot na patuluyang pakasalan si Maria sapagkat ang kanyang dinadala ay dalang ng Espiritu Santo at manganganak siya ng isang lalaki sapagkat siya ang magliligtas sa kasalanan sa aking bayan. At naliwanagan po ang isip na ni San Jose. Nagliwanag sa kanya, nagdalang pala ng banal na Espiritu sa kagustuhan ng Diyos ang dinadala ng kanyang nobya. At doon na po itinuloy ni San Jose ang pagpapakasal sa kanyang nobya. Meron po mga kasaysayan at nakasulat din naman na napag-aralan ng inyong libro, kapag ang isang magnobyo at magnobya na ikinasal sa programa ng pagkakasal ay hinahandlugan kasama sa programa ng kasal sa seremonya ang nobya ng isang bungkol na maraming bulaklak na puti na sariwa at sakdal ng bango. At sa programa, sasabihin ng nobya, tinatanggap ko ang puting bulaklak na ito sapagkat ako'y malinis. Ibig sabihin, patakaran at unang unay kagustuhan ng Diyos bago ikasal ang nobya sa kanyang katipan, importante, wala munang namamagitan. At yun po ang sinyalis na ang isang nobya ay hinahandugan ng napakabuno at sariwang bulaklak. At doon naman po, i-accept ng audience ang katuwaan nila sapagkat napatunayan nila na ang nobya palang itong kinasal ay wala pang karanasan sa kanyang nobyo. Kaya mga par, tapos na ating misa, no? Ngayon si Father, no? Kaya mga par, mamaya na lang ulit, no? Yep. At sa usap mga par, tapos na ang ating misa, no? Pasensya na kayo dahil maikli lang tong video, no? Kasi pinagkakasya lang natin. Hindi ko alam kung bakit, no? Parang napupulo na siya, no? Pero wala namang ano, no? Apps na mabigat, no? At ilang mga par, sana nakapanood na simba at na libot ko kayo doon sa simbahan, no? At yun, nakapakinig kayo ng homily at ilang mga par, peace out, bukas ulit mga par.